Magandang hapon po. Kamusta ho kayo? Kamusta po? Ayos lang ho kayo. Ah, Kala ko po hindi ho kayo ayos. Ayan ho. Ayan. So ako medyo hindi ho ayos dahil medyo namamalat pa ho ako eh. Nag-concert ho kami sa Araneta ng isang araw. Ayan. So ngayon pong hapon it's an honor, it's a privilege ho to share the word of God sa bawat isa ho. Sa bawat isa pong naririto, no? Sa mga first time ho, gusto ko ho kayong i-welcome ho dito sa village, no po? At sa pagpapatuloy po ng serye na atin hong inaaral ho sa aklat ho ng mga gawa sa Book of Acts, no? So, ang mensahe po ng Panginoon sa hapon pong ito ay may title po na paki-flash po nung title natin. Ayan, Restoration and Resurrection through Jesus. Ano ho? So, bago ho tayo magpatuloy ho sa pag-discover ho ng salita ho ng Panginoon, tayo muna po ay minsan po magpasalamat sa Panginoon ngayon pong hapon pong ito. O Diyos na tapat at dakila, ikaw po ay banal. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat po sa iyo sa pagkakataon na ikaw po ay mapaglingkuran. Pagkakataon na ikaw po ay mapagsilbihan at masamba, Panginoon o Diyos. Dalangin lamang po namin, Panginoon, na ang patuloy po na pagkilos na yung banal na spirito sa bawat isang nandito. Mangusap ka, Panginoon o Diyos. At ang iyong bagay na yung tinuturo sa amin, Panginoon, hayaan mo po na tulungan niyo kami, Panginoon, na ito po ay magawa. Dahil kung wala ang iyong pagsama, kung wala ang iyong habag at biyaya, ay hindi po namin kaya itong gawin, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at pagsamba at nais po namin sabihin sa iyo na ikaw po'y aming pinupuri at tinatanghal, Panginoon. Ngayong hapon pong ito, hayaan mo po na ang iyong pangalan ay madakila at makilala kang patuloy ng bawat isa, Panginoon, kung sino ka, ang iyong pagka-Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus, na aming Diyos. Amen. Mula ho sa Acts chapter 9, last week, ang alam ko ho, ang mensahe po ng Panginoon ay patungkol ho kay Pablo, no? Kung paano ho ang si Pablo nung baguhin ho ng Panginoon, kung paano ho siya ay nangaral. At sa pagkakataon pong yun, ang kanyang buhay ay nalagay ho sa alanganin. Tama ho ba? Absent ho ako last week eh. Kung ang kanyang buhay po ay nalagay ho sa alanganin. Dahil po sa pangangaral po ng salita ho ng Diyos. May pagkakataon pa nga ho na dahil po nalagay siya sa alangan, inilagay ho siya sa malaking basket para ho siya po ay maitakas. No? So ngayon po, ang pag-uusapan naman ho natin ay mula po sa Acts chapter 9, basahin ko lamang po So dito ho mababasa ho natin Acts chapter 9 verse 32, naglakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ng isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng narinirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Alam niyo, pag pinag-aralan ho natin ang Bible, pag binasa ho natin ang Bible, napakarami pong himala na ginawa po ng Panginoon. Kung babasahin po natin ang Genesis, napakarami pong himala na ginawa ho ang Panginoon sa Genesis. Diba? Doon niyo mababasa na nahati po ang dagat pula, ang Red Sea, nahati. No? Ano pa po? Napakarami ho, hindi baka ho kulang ho ang araw ho ito para ho isa-isahin ho natin. The next po, kung mababasa ho natin ay sa Book of Elijah, kung saan po gumawa ho ang Panginoon ng napakaraming himala. At ang sunod po nito ay dito ho, yung kanyang ministry. Ang dami ho siyang pinagaling, ang daming nakakita hong bulag, nakalakad hong mga paralyzed. At ito ay sumunod sa Acts
Peter came to Lydia and found a certain man named Aeneas, no? We are told that Aeneas had been bedridden for 8 years and was paralyzed. Hindi ho siya nakakagalaw. For 8 years. He was paralyzed to such a degree that he was not able to walk. He was not able to move about. He was confined to his bed for ilang taon daw po? 8 years. And as Jesus had healed a similar paralytic during his earthly ministry, ano pong ginawa ni Pedro? Peter looked at Aeneas with compassion. Pakinggan ho natin kung anong sinabi ni Peter. Peter said to the paralyzed man, anong sinabi niya? Aeneas, Jesus the Christ heals you. No? Pinapagaling ka ng Panginoong Jesus. Or it could also be translated po na Jesus the Christ is healing you. At dun po sa pagkakataon pong iyon, anong sinabi ni Peter? Arise and make your bed. Kung atin nung pag-aaralan ho, Peter did not just tell the man to get up from his bed, but he said, as soon as you get up, I want you to make your bed. No? Hindi niya ho sinasabing, pinapagaling na kita. No? As soon as you get up, I want you to make your bed. Diba? Parang it sounds so familiar, no? It sounds like nung bata pa kayo, ng iyong mga magulang. No? Dati ho, naalala ko nung kompleto pa ho kami sa bahay ho namin, kami po ay 10. No? Ang tatay ko ho, parang alarm clock ho yun. No? Basta ho, manggigising ho yun. Parang alarm clock, iniisa-isa ho kami. Ginigising. At pagising mo, magagalit ho yun pag hindi mo ho itinabi ho yung iyong mga hinigaan. Kasi po, Aeneas was not able to bed for ilan ho? 8 years. 8 taon siyang nakaratay. Yung pong kanyang higaan, hindi na ho niya natitiklop yun. Siguro naman ho nalalabahan. No, kasi mabaho yung pag hindi ho nalabahan. Ano? Pero ibig sabihin lamang po, isipin niyo ho, yun yung taong paralyzed 8 years. Ando na ho umiikot yung kanyang buhay. Sinabi ho ni Pedro, get up. It's time to make your bed because it's no longer your permanent dwelling place 24 hours a day. Why? Kasi nga, Peter said, Jesus the Christ is healing you. No? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang title po ng message po ng Panginoon is the restoration and resurrection through Jesus. No? Kasi po dito ho, ni-restore niya ho yung isa hong tao mula ho sa pagiging paralyzed. Na isa hong tao na buong buhay niya po yung kanya hong for 8 years, di ho ba? Andun lang ho siya sa higaan. Parang sinabi ho ng Panginoon ni Pedro sa pamamagitan ho ng Panginoon sa pamamagitan ho ni Pedro, bubuuin na kita. Ito na yung pagkakataon ni Aeneas, bubuuin na kita. I will make you whole. No? Nasa pagkakataong ito, Aeneas, tapos na yung 8 taon na ikaw ay nakaratay. Kasi po sa loob ng 8 taon, hindi ho siya buo. Kayo ho ba? Sa tingin nyo, di ba, hindi ka nakakalakad. Parang hindi ho normal yung buhay. At dito ho natin makikita na sa pagkakataon pong ito, dito ho natin makikita that the power of Jesus restores. No? Verse 32 to 35. Dito natin makikita na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay nagre-restore ho sa atin. Because Jesus meets us in our brokenness. Na minsan nung sa atin ng buhay, isipin ho natin, pare-parehas ho tayo naging, sabi nga po ay wala akong kakayahan. Sa totoo lang, wala naman ho tayong kakayahan na iligtas ho ang atin hong sarili ho sa galit at puot ng Diyos.
Kasi we too can find ourselves stuck physically, emotionally, or spiritually. Sipin mo natin. We too can find ourselves stuck emotionally, no? Physically, or spiritually. But Jesus has the power to restore what is broken in our lives. Jesus has the power to restore what is broken in our lives. Kamusta ho yung ating mga buhay po sa pagkakataon pong ito? Sabi ko nga po, minsan sa buhay ho natin, tayo ay pare-parehas hong hindi ho kompleto. Ho ba? Sino ho dito yung kompleto na? Meron ho ba? Kasi kung kompleto na ho tayo, pwede na ho tayong pumunta ho sa langit. Hindi ko ho sinasabi na ang kaligtasan ho natin hindi ho kompleto. Pero sa totoo lang, tayo po ay, sabi nga po, ay inaayos ho ng Panginoon. No? Kasi kung maayos na ho tayo, wala na hong maiinitin ang ulo. Diba? Wala na hong taong nagkakamali. Lahat ho tayo nagkakamali. Tayo po ay pare-parehas ho dito inaayos ho ng Panginoon. Tayo po ay pare-parehas ng mga taong basag na inaayos po ng Panginoon. Kaya nga po, if you go to church at ine-expect ho natin ang mga tao po dito ay kompleto, nagkakamali ho tayo. If you go to church at nag-expect ho tayo na mga tao ho dito lahat po ay maaayos na, nagkakamali ho tayo. No? Kasi pare-parehas ho tayong inaayos ho ng Panginoon. Kaya nga ho meron hong church. Naunawaan ho natin. Kasi po ang church po ay, ito? Ito po ay isa hong lugar na kung saan dito ho tayo ay pare-parehas pong inaayos. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Diba? Tanong nyo, maayos ka na ba? Pare-parehas ho tayong basag. Pare-parehas ho tayong minsan ho sa buhay natin, paralyzed ho tayo. Whether it is physically, emotionally, and spiritually. At sinasabi ho sa atin ng Panginoon, He can restore you. Nire-restore ho tayo ng Panginoon. Na tiklupin mo na yung higaan. Kasi that is no longer your dwelling place. Tiklupin na ho natin yung mga bagay ho na atin hong kinasanayan. Na hindi ho kalooban ho ng Panginoon. Because that is no longer our dwelling place. Hindi ho tayo dapat nandiyan dyan. Sabi nga po ay, old habits die hard. Hindi ho ba? Pero hindi ho ako naniniwala doon. Old habits die hard. Kasi naging kinagisnan ko na to eh. Naging kinagisnan na ho natin ito. Yan ho yung problema ho na napakarami hong Pilipino, na napakarami hong tao. Naging kinagisnan na namin ang bagay na ito. Pero sinasabi ho ng Panginoon na that is no longer your dwelling place. At kung tayo po ay nahiga pa, sa pagiging basag, whether this physically, emotionally, and spiritually, God is saying to you right now, make your bed. Tiklupin mo na yan. The power of Jesus restores. And Jesus meets us in our brokenness. At dun po sa restoration ho na nangyari, basahin ho natin. Marami hong nakakilala ho sa Panginoon. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka na ni Jesucristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan at agad siyang tumayo. Anong nangyari? Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Nakita siya ng lahat. Yun ang nangyari hong restoration, yung nangyari hong himala. Nakita ko ng lahat. At ito pong buhay pong ito pong pangyayari hong ito. After Eneas' healing, many turned, Lord, when God works in our lives, we are called to share our testimony so others may see His power and come to faith.
Yung pong mga karanasan ho natin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po, ano ho bang laman ng ating mga kwentuhan? Paano ho ba tayo binago ho ng Panginoon? Kaya nga po, pag ako nagtuturo ho sa Balagbag, kahit po ang kwento ko ho ay paulit-ulit na at 10 years ago, 15 years ago, yun ho kasi yung naranasan ko ho sa Panginoon. At hindi ho ako nagsasawa hong ikwento kasi yun ho yung naranasan ko sa Panginoon. Ang tanong ho ay, ano ho bang naranasan ho natin sa Panginoon? Dati kang basag. Paano ho tayo binubuo ng Panginoon? No? Paano ho tayo binubuo ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw ho nating karanasan? Kasi narito ho tayo para maging maayos. Wala hong perfecto ho dito. No? Kaya wag ho tayo masyadong mag-expect. Pero sinabi rin ho ng Panginoon naman na train yourself to be godly. Narito ho tayo na someday, Jesus, bubuuin ho tayo ng Panginoon sa atin hong pagbalik ho sa Kanya. Pero in our journey of faith, unti-unti ho tayong inaayos ho ng Diyos. No? And it's time, para ho isang tabi na ho natin yung mga bagay hong ating kinasanayan na nagiging ho nating mga dwelling places. Kung ano man po yan. Whether it is kasalanan pong hindi ho natin sinusuko sa Panginoon, ugali hong hindi kalooban ng Panginoon na hindi ho natin maiwanan, kayo po nakakaalam niyan. Kayo po at ang Panginoon na nakakaalam niyan. Masyado na ho ba tayo naging duwag sa atin hong paghakbang sa pananampalataya? Kayo po ang nakakaalam niyan at ang Panginoon. Pero sabi nga, tiklupin na ho natin yan. Kasi ang kapangyarihan ho ng Panginoon ay nagre-restore ho at nire-restore ho o nirestore ho tayo ng Panginoon. Next ho, ito ho ay dalawang pangyayari na himala na ginawa ho ng Panginoon. Unang-una po sa Lida, ang pangalan po si Enas, 8 years na paralyzed. Pinagaling ho ng Panginoon sa pamamagitan ho ni Pedro. Ito yung sunod. Sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay si Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Ibig sabihin, yung mga charity. No? Nagmi-ministry siya. At open siya ng charity. So, ito yung nangyari. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Dininis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa upper room, sa itaas. So, anyway, kung atin hong pag-aaralan, yung ginawa hong yun ay kung sa panahon ho natin, parang hong kakaiba. No? Sa panahon pong yun, kakaiba rin ho yung kanilang ginawa. Kasi meron ho silang sinusunod pong kaugalian ho doon sa mga patay. Pero ang ginawa ho dito, nilinis ho yung bangka, tapos ibinurol ho doon sa upper room. Sino hong gumawa nito? Sa verse 38, malapit lang sa Jopa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta sa Jopa. So, sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. So, bakit ho kaya mga biyuda? Kasi yung inopen niya hong charity ay nagministry ho siya sa mga balo, sa mga biyuda. No? Sa mga orphans, sa mga biyuda. Bakit po? Kasi po, kung babasahin ho natin ang Bible, di ho ba? Yun ho yung paghahari ho ng Diyos eh. Diba? Yun yung, sabi nga po, doon sa mga balo at sa mga biyuda. Sinunod niya lamang po kung ano ho yung sinasabi po ng Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po, yun na yung ginawa niyang ministry. That time. Kaya po makikita ho natin, lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda, umiyak sila at
ipinapakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas. So, ibig sabihin pala ito, mananahi, yung namatay. So, nag-open siya ng isang charity para sa mga byuda. Kasi bakit naman iiyak yung mga byuda nang hindi naman niya kaano-ano? No, naalala ko si Clarice, si Pastor Ronald, iyak na iyak sa burol. Kaano-ano, Ninong Ronald yung namatay? Sabi ko namin ay wala. Bakit siya naiyak na iyak? Ano? So, ibig sabihin, meron ng connection somehow, no? Ibig sabihin, ito po ay malapit sa kanya, ito mga byuda, ito yung mga tinulungan niya para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. So, yun nga, makikita natin. So, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Ano? Dumila si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Ano nangyari? Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Yung pong balita po na si Enas po ay napagaling, nakarating ho rito. Kaya nga po ang nangyari po dito, nagsugo po ng dalawa na dito na yung aming namatay. Kaya nakarating din ho doon si Pedro. So, makikita ho natin dito, sa English ho, makikita ho natin dyan, na sinabi ko na, malakas, after sabihin ho ni Pedro na bumangon ka, yung katawan ho ni Dorcas ay talagang malakas. Pero ang tanong ho dito ay, bakit po inalalayan pa ho siya ni Pedro? Diba? Bakit kung malakas na yan at kinuman mo sa pangalan ng Panginoong Hesus na bumangon, dapat bumangon na siya? Pero bakit ho siya inalalayan pa ni Pedro? Kasi po, si Dorcas nga po ay sabi nga po ay napakabuting tao. At dito po ay nagpakita ho si Pedro ng iginagalang niya ho itong taong ito na inalalayan niya lamang po yung kamay at ipinresent ho doon sa mga tao ho sa labas na ito na siya. Buhay na buhay. Ano pong bagay pong matututunan ho natin dito? Makikita ho natin sa verse 36 to 39 that Tabitha also known as Dorcas was a disciple known for her acts of kindness and charity. When she passed away, the community was heartbroken and they sent Peter. Makikita ho natin dito that the compassion of Jesus comforts. The compassion of Jesus comforts. Like Tabitha, we are called to serve others and be the hands and feet of Jesus. We need to live a life of impact. Her life of generosity left a legacy that drew people together in their grief. Tayo ho ba? Pag tayo ho ba'y nawala, tayo ho kaya ipanghihinayangan? No? Pag nawala ho ba tayo may iiyak ho kaya sa atin? Kasi doon ho natin makikita kung tayo po yung naging maayos pong tao. Kung may impact pa po ba yung buhay natin bilang Kristiyano? O natuwa ho yung kapitbahay ninyo dahil, naku, buti na lang, nawala na yan. Di ho ba? Kasi po, bilang Kristiyano, we need to live a life na meron hong impact sa others. Hindi ho impacto. No, wag ho tayo mabuhay na para impacto. May impact pa ho ba yung buhay mo dyan sa katabi mo? Paano ho natin ipinamumuhay? Ang atin hong mga bagay hong natututunan po dito. Na isang araw ho sa ating pagkawala, meron ho kayang iiyak. Pero makikita ko natin dito, meron hong Diyos. No? And that the compassion of Jesus comforts. Kagabi ho ay nagsimula ho kami ng amin hong online life group. Sa inyong kaalaman, meron na tayong sinisimulang life group po sa Greece. Meron na tayong isang church member po doon na actually, dalawa na ho yung nandoon sa Greece.
No? At nagkaroon ho kami ng online life group. Medyo mahirap lang talaga yung schedule nila, pero okay lang kasi magkaiba ho yung mundo ho namin eh. Sa kanila po 4:00 ng hapon, dito po ay 10:00 ho ng gabi. No, so nagready ho ako ng mga English, pero salamat ho sa Diyos, mga Pilipino ho pala yun. Di biro lang. Akala ko ho, sabi ko, Ma'am Julie, pag ito, meron dito mga foreigner, ihanda mo yung sarili mo. Pero awa ho ng Diyos, mga Pilipino. Kami po ay, kagabi kami po ay 5 pa lang. Pero hopefully, sa sunod pong meeting ho namin, gano'n naman ho ang pagsisimula po ng gawain. At bakit po ba ito nakukwento sa inyo? Sabi ko ho sa kanila, what is the purpose of this life group? Sabi ko ho sa kanila. Kasi po, we've been to Singapore last September at nakita ko ho kung ano ho ang sitwasyon ho ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kung gusto ho nating makita ho ang kalalagayan ho ng ating hong bansa, lumabas ho tayo ng bansa. At doon natin makikita ang sitwasyon ng napakarami hong Pilipino. Akala ho natin yung mga magulang ho ng mga kabataan, pag lumipad ho ng ibang bansa, doon po ay mangangatulong, no? Kung ano-ano atin hong hinihingi. Pero doon nyo makikita yung kung gaano ho yung sakripisyo nila. Sinasabi ho ng iba na bayani, pero sabi ho ng isang pastor, sila ho'y mga biktima. Biktima ho ng kahirapan sa Pilipinas. Nagkaroon ho ako ng compassion para ho sa kanila. Doon ko ho nakita eh. At sabi ko po doon sa mga taga-Greece, sabi ko, alam ko may mga times na namimiss nyo ang inyong pamilya. Nalulungkot kayo. May mga times na nahihirapan kayo dyan. At sa mga times na yon ay kung ano-ano isip ho nila. Diba? Kaya minsan po makikita nyo sa news, meron hong tatalo ng building. No? Kanina nga po, pinapanood ko yung buhay ho sa Canada ng mga Filipino. No? Kala ho natin masarap. Sabi nila, mayaman ka dito sa Pilipinas. Pagdating mo doon, wala ho yung yaman mo dito sa Pilipinas. As in, magsisimula ka sa zero. Kasi kumikita ho ng dolyar din ho ang ginagastos. At sabi ko po sa kanila, sa mga taga-Greece, ang Panginoon po ay nagbubukas po sa atin ng pagkakataon na magkaroon ho tayo ng mga totoong kaibigan. That's the purpose of our life group. Mga totoong kaibigan na kahit malayo tayo, ay pwede ho nating ma-chat, meron nung mananalangin para sa inyo. At the same time po ay magkaroon ho tayo ng malalim hong relasyon sa Panginoon kasi mahirap ho yung sitwasyon ho na malayo kayo dito. No? At salamat ho sa Diyos, kami po ay masaya kahit online. At sabi ko nga po sa kanila, hayaan nyo, may awa ang Diyos. I'm praying na isang araw mabisita namin kayo dyan. Lilipad ako dyan, bibili akong eroplano bukas. Check ko lang yung gulong, baka pag landing walang gulong sumabog din. Ano? Kasi pinapanalangin ko ho na mabisita ko ho sila. Kasi ganun po paraan, nagbubukas po ng gawain ho ang Panginoon eh. Hindi ko ho ito sinumulan dahil para sa kung saan man, kundi nung lumamas po ako ng bansa, nakita ko ang sitwasyon ho ng mga Pilipino sa ibang bansa. At kailangan ho nila ng Panginoon. Kaya sabi ko nga ho sa Balagbag, huwag nating ikahon ang gawain ng Panginoon dito sa Balagbag. At sa atin nung lahat, huwag nating ikahon ang gawain ng Panginoon dito lang sa bayan po ng San Juan. We need to go and make disciples. No, manalangin ho tayo ng compassion para ho dun sa iba. Kasi kailangan ho nila ng Panginoon. Yun po yun eh. At magkaroon ho tayo ng buhay na meron hong impact sa iba. Dito ho natin makikita, personally, kapag dumadaan ho tayo kasi isipin nyo ho yung mga nawalan. Nito hong Pasko, bagong taon, ang dami ho nating kapatiran
nawalan ho ng mahal sa buhay. Di ba? Sabi ko nga po, bago ho magsambang gabi, sabi ko, Panginoon, sana naman, walang ano. Meron pa rin talaga eh. Wala ho tayong magagawa. Pag kukunin na ng Panginoon, kukunin na talaga ng Panginoon. No? Kasi isang example na lamang po, yung pamangkin ko ho, kakalabas lang ho ng ospital. Pumutok ho yung appendix. 1 linggo nang nakaputok. Grabe ano? Pero hindi pa niya ho oras eh. Awa ho ng Diyos, andyan ho buhay. Nagasusan pero buhay. Kaya sabi ko, pag ang tao mawawala na talaga. Wala ho tayong magagawa doon. Pero, kaya ko ho nakwento? Kasi dito ho sa nangyari hong ito. Anyway, this is not just a story. Biblical history ho ito hong inaaral ho natin. Totoo hong merong patay na nabuhay. Hindi ho kwentong barbero ho ito. Na yung kwentong barbero, yung patay binanas, gumising ng ligo, tapos humiga na uli. Yun yung kwentong barbero eh. Pero dito ho, totoo eh. Totoo pong pinagaling ng Panginoon at ang Panginoon po may patay pong binuhay. Umiiyak po dito yung mga balo. At nakita po ng Panginoon ang kanilahong mga luha. Because Jesus cares deeply about our pain and sends help in our time of need. No? Jesus, meron nung pakialam po ang Panginoon sa atin hong mga nararanasan ho sa buhay. Ano pong iniiyak ho natin ngayon? No? Meron ho sa atin, mga nagre-recover pa kasi nawalan po ng mahal sa buhay. Oh. Meron ho sa atin nagre-recover kung ano man pong nangyari ho. Hindi ko ho alam, kailang po at ang Panginoon, financially, emotionally, spiritually. Kita ho yan ng Diyos. Binuhay niya nga ho yung patay eh. Yan pang problema mo. Madali hong sabihin, pero all we need is faith. Manampalataya lamang po tayo sa Panginoon. Na siya po ay Diyos na makapangyarihan. Paano ho magre-recover yun ng isang asawang babae na namatayan ho ng asawa? Nito lamang po. Bata pa ho yung asawa niya. Mahirap ho yun. Di ba? Mahirap ho mag-recover financially. Mahirap po yan. Di ba? Sa paghiga mo sa gabi, takbo ng takbo yung isip mo. Pero kita ho yan ng Panginoon eh. Ang kailangan lamang ho natin ay manampalataya po tayo sa Kanya. Because Jesus cares deeply about our pain and sends help in our time of need. Ang tanong po ay, tumatawag ka pa ba sa Panginoon? Alam ho natin kung ano hong kayang gawin ng Panginoon. Ito hong mga taga-hopa, nabalitaan lang nila, andun si Pedro, may pinagaling na paralyzed 8 years. Anong ginawa nila? Diba? Ibig sabihin po, hindi naman ho nila, kasi ang tradition po naman, pagkamatay ho, diba, iimbalsamuhin sa atin, diba? Sa kanila po, ang ginawa po, nilinisan yung patay. Yun po yung ginawa, inayos. Ibig sabihin po, meron ho silang pag-asa na kaya pa itong mabuhay. Ngayon po yung pag-asa pong yun, pinakita ho ng Diyos, nabalitaan nila si Pedro andun. Papuntahin mo yung dalawa. No? Nakikita pa ho ba natin yung pag-asa ngayon? Kasi nakikita ho ng Panginoon ang atin hong mga luha. Alam mo ng Diyos na basag ka. Nakikita ho ng Diyos ang atin hong mga luha. Ang tanong po ay, sino ho bang sinend mo? Kasi ito may sinend, dalawa eh. Ibig sabihin ko lamang po, tumatawag ka pa ba sa Kanya? Tumatawag ka pa ba sa Panginoon? When was the last time na lumuhod ka sa Panginoon at tumawag? When was the last time na nanalangin ka sa Panginoon? Kasi hindi ho natin talaga kaya. Hindi talaga ho natin kaya
ang lakbayin ng ito. Hindi ho natin talaga, kasi sa mundo ito marami hong problema. Maniwala ho kayo. Hindi ho matatapos ho ang problema. Habang buhay ang tao, meron hong problema. Habang buhay ang tao, meron ho yung utang. Habang buhay ang tao, meron hong mamamatay. Yun ho yung katotohanan. May kausap ko nga ho si Ninong Alvin, kausap ko, ayan nandiyan dyan. Sabi ko, Ninong, iniisip ko palang tumanda. Sana hindi na lang ako tumanda. Kasi mahirap ho palang tumanda. Sabi ko, ngayon po yung 35 years old, ang feeling mo 40 ka na. Oh, iba na ho yung daigdig. Iba na ho yung mundo. 35 ho, meron kang arthritis, meron ka ng sugar, meron ka ng iba na ho kasi. Expect nyo yan. Iba na ho yung generation ho ngayon kasi iba na rin ho yung pagkain ho natin. Ang 35 ho ngayon parang 40. Sa totoong buhay. Ibig sabihin, tumatanda ho yung tao eh. Sa pagtanda ho ng tao, marami ho yung problema. Oh. Expect ho natin. Iniisip nyo ba ang mundo sa paayos? Iniisip ho ninyo ang mundo sa paayos? Sa pagulo ho ang mundo. Maaayos lamang ho ito pagbalik ho ng Panginoong Hesus. Akala ho natin ang mundo sa paayos, sa pagulo ho ito. Di ho ba? Pag-aralan nyo ho eschatology, sa pagulo ho ang mundo. Sa pasalimuot ho ang mundo. Pero, sino ang ating pag-asa? May pag-asa ho tayo sa Panginoong Hesus. Huwag ho nating expect na ang buhay po ay mahal. Kasi ang dami hong pastor nagtuturo. Pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka na nagkakasakit. Hello, pagaw nga ako ngayon. Nadali po ako ng corona. Corona ba? Hindi, biro lang. Ano ho? Magkakasakit ka. Kasi tao ka eh. Nasa mundo ka. Pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka na magkakautang. Ano ba yan? Hindi yata ako Kristyan. No? Di ba, mapapaisip kayo? Kristyan ba kayo? Ba't kayo may utang? Kasi yun yung mga tinuturo eh. Pag ikaw ay Kristyan, di ka na magkakautang, magkakaroon ka ng maraming pera. Hindi yata kami Kristyan, Panginoon. Ang hirap po namin eh. No? Pag ikaw ay Kristyan, ganito sabi ko, kasinungalingan ho yan. My God, ano? Huwag ho nating lokohin ang mga tao. Ituro ho natin yung totoo. Ito ho ang totoong buhay. Ang tao, magkakasakit, magkakautang, mamamatay, mababasag. At kung hindi ho tayo mababasag, hindi ho natin malakikita meron nung Diyos na nagre-restore. Kita ho natin. At doon po sa restoration pong yun, doon mo po makikita na Panginoon, kung wala ka, paano na ako? Di ba? Balikan nyo natin si Pablo. Ang galing. Di ba? Sabi nga po doon, wala nga hong manalo sa kanya kasi sobrang galing niya. Pero ito ang nangyari. Dahil sa sobra niyang galing, nanganib ho yung buhay niya, patay ka ngayon sa amin. Pinagplanuhan ho siyang patayin. Magaling ka, may papatay sa iyo ngayon. Di ba? Komplikado ho ngayon yung kanyang buhay. Dahil ho sa pagsunod sa Panginoon, ano ho sasabihin natin dyan? Ang Kristyanismo, yayaman ka? Si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, inalagay ho sa basket. Kita ho natin. Kaya don't expect na madali ho yung buhay. Pero, iba ho ang laban. May sinabihan po ko ng isang gabi, magpahinga kang mabuti, bumangon ka bukas, kasi bukas may laban pa ulit. Kasi, feeling mo pagod ka na eh. Sabi ko nga po, ang hirap pala hong maging tatay at maging pastor at the same time. May hirap po pala. No? May mga times ho na pagod ho kayo, physical. Hindi ho ko nagre-reklamo, no? Sineshare ko lang sa inyo. No? Kasi, pag ikaw ho'y padre de pamilya, hindi naman ho pwede. Kasalanan din ho sa Diyos, pag yung dalawa ko hong anak, hindi ko ho napag-aral, hindi ko ho napakain. Ano hong sabi ko ho bilang pastor? Kasalanan ko ho sa Panginoon yan.
Kaya ibig sabihin, kailangan mo magtrabaho. Hindi naman ho, porke pastor ka, hindi ka ho magtatrabaho. Kailangan yung magtrabaho. Hindi porke Christian ka,ag-aatay ka na lang dyan. Kailangan ho yun. No? Pero ang challenge ho, pamilyado ka, may gawain. May mga times po mapapagod ka talaga. Pero kailangan mo hong tanggapin, ito ang laban ng buhay. Kailangan mong Panginoon. Kailangan mong, kung hindi mo alam ang tawag mo, baka mawindang ka. Kung hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos, baka mawindang ka. Doon natin makikita, Panginoon, basag ako eh. Kailangan kita eh. Panginoon. No? Nakikita ho ng Diyos yan. Kita ho ng Panginoon yan. Kaya tandaan ho natin, the compassion of Jesus comforts. Sunod po, verse 40 to 43, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo. Nang makita nito si Pedro, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. No? Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay, tinulungang bumangon. Sabi ko dito, ang pangyayaring ito inabalita sa buong upat. Kaya marami ang sumampalataya sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Jopa sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Anong ginawa ho ni Pedro? Pinag-pray niya. Peter prays and commands Tabitha to rise, and she opens her eyes and sits up. No? At itong pangyayari hong ito ay nagtulak, ibig sabihin po, nakita ho nila eh. Doon po ang dami hong sumampalataya ho sa Panginoon. Through, sa pamamagitan ng authority of Jesus. Naalala ko, tinuturo ho sa amin, ako, marami akong kwento ho pagdating ho sa ganito. Sabi nga po, pag meron ng healing and deliverance team, kami na ho ni Pastor Mike ho yun. Naalala ko, may pagpe-pray ho sa Pulang Bato. No? Napoposes. Ang request ho ng mga nandoon ay, Pastor, pumunta ho kayo rito ngayon at ipagsabi. Teka muna. Sabi ko, hindi pa ako ready. Kailangan ko mag-pray. Sabi ko, mga bukas ho ako pupunta dyan. Kailangan kong i-ready ho yung sarili ko. No? Baka ho kagatin ako niyan. Biro lang. Hindi, pero nung pagdating ho namin, totoong napoposes. Ito kwento ko lang ho sa inyo. Pero, talagang iba. At lagi kong naaalala, yung tinuturo ho sa amin ng amin ho mga pastor, na pag may mga ganitong pagkakataon, ito ay pagkakataon na ipakilala mo ang Panginoong Jesus. One time ho sa isang eskwelahan ho dito, dami hong estudyante daw hong napoposes. Takot ho sila. Yung mga teacher ho, hindi na ho makaihi. Bakit? Kasi may nakita daw sa banyo. Sabi ko, ano hong klase? Ano hong klase ka? Ganito yung nakita na, saan ho kayo umiihi? Ay, nagtitiis na lang ho kami, Pastor. Kakapatay, baka ho kayo maging ng ospital niyan. Sabi ko, ano pa? Ilang estudyante ho, pinauwi, napoposes daw ho. O sige ka ako. Di punta ho kami doon. Kasama ko si Sir Raymond. Ano pa? Dito daw po sa hallway na ito, may nakikita rin. Alam niyo po, ang ginawa ko, awa ho ng Panginoon, this is the time para ipakilala mo ang Panginoong Jesus sa kanila. Pinatawag ko ho lahat ho ng teacher. Lahat. Sabi ko, gusto niyo ho makaihi, ha? Oo, Pastor. Ako. Makinig kayo sa akin, mabuti. Nagkaroon ho ako ng pagkakataong i-share ho sa kanila ang totoong Panginoong Jesus. At sabi ko ngayon, magkakaroon tayo ng prayer walk. Sama kayo sa akin. Saan may nakikita? Dito po sa guidance office. Ako baka namang guidance counselor ka. Hindi biro lang. Pinag-pray ho namin. Saan pa? Sa banyo daw pong babae at lalaki. Pinag-prayin ho namin. Sabi ko, linisin para ako hindi na anuhan ng sa mga espiritu. Hindi biro lang. Pinag-pray ho namin. Yung hallway, pinag-pray namin. At doon po ay nagkaroon ho sila ng kapanatagan.
O, kinamusta ko ho. Bumalik ho ulit kami. Ano po, nakakahinak sa banyo. Oo, salamat po. At kamusta ho? Ay, iba na ho. No? At sabi nga po nila, ay yung eskwelahan ho nila ay open. Kita po natin, ano ho? Dito po, ano nangyari? Nabuhay po si Dorcas sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus through the authority of Jesus. Tandaan ho natin na yung mga bagay pong ganito, wala hong ibang layunin ito kundi unang-una po ay magawa po ang kalooban po ng Panginoon. Maisulong po ang kaharian po ng Diyos. At ano po, maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. No? Tatlong bagay po. Magawa po yung kalooban ng Diyos. Ano ho bang kalooban ng Diyos? Bakit ito nangyari? May pinag-pray po ako dito po sa, nakalimutan ko na ho yung lugar. Sorry, may Alzheimer's na rin yata ako. Basta dyan ho, sa may Rasak. Tanda ho ni Coach. Alam niyo ho ba, ang dami hong nanonood. No? Wala naman hong script o ano, pero ang dami hong nanonood. Meron doong magweweting, napadaan, nakagayon po sa still window, nanonood din, nakaganyan. Sinabi ko sa kanila, bakit ho ito nangyayari? No, direct to the point. Sinabi ko sa kanila, kasi ho yung kaluluwa mo empty. Naniniwala ho ako dito yung demonyo, pag nakakita ho ng empty na puso, na kaluluwa, magkakaroon ho yan ng butas. Empty. Wala kang alam na salita ng Diyos. Di ba? At sasabihin, wala kang panlaban Anong sabi ni Jesus? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong nasusulat. Di ba? Wala ho kayong ganun. Wala kayong nasusulat. Meron pa kayong isang sa tingin nyo, sa ulo nyo, tapos nalimutan nyo. Kaya sa tingin nyo, nasusulat, hindi nyo sigurado. Empty. Marami hong tao ganyan. Sobrang busy sa buhay, ang kaluluwa, hungkag. Hungkag. Sobrang busy sa love life, ang kaluluwa, hungkag. Sobrang busy pagkita ng pera, ang kaluluwa, hungkag. Sobrang busy sa pamilya, ang kaluluwa, hungkag. Kaya ho, pagdating ho ng problema, wala. Iyo ba? Huwag na ho kayo magtaka, mayaman naman, tumalon sa building. Kasi ang kaluluwa, hungkag, binulungan ho ng demonyo, magpakamatay ka na wala kang kwenta. Naniwala, tumalon. Patay. Diba, may naririnig daw pong nabulong-bulong. No? Sabi ko, baka kako albularyo, binulungan ka. Nagumaling ka kung may bayad, kung may walang bayad, ay lumala ka. Kasi yun ho yung bulong No? Meron pa dyan, yung tatapalan ka ng yung papel, kalagara. Naranasan nyo na ho ba yun? Kung ako yung tatapalan nun, kahit masakit pa na ako, magaling na ho. Kasi mahilig ho yung Pilipino ho sa ganyan Pero yung nakita ho nila doon sa Rasak, ang tawag ko doon, power encounter. Grabe ho yung kapangyarihan po ng Panginoon. Ultimo ho yung magwiwiting dumaan lang nakaganyan ho sa still window. Alam nyo po, nanalangin ho nung pagkakataong hong yun. Nanalangin. Totoo ho yung kinukwento ko sa inyo. Kasama ba kita, Mike? Kasama ko siya Dalawa ho kami. Kung mag-isa ho ako, baka ho nagsisinungaling ho ako sa inyo. Tanong nyo ho sa mga taga ron. Nanalangin ho. Lahat ho ng tao nananalangin. Sabi ko, Panginoon, wow. Ang hirap mag-share. Kung ano-anong kailangan natin gawin para mag-share. Pero nung kumilos ho ang Panginoon, supernatural. All I can say is, wow. Kasi ho yung authority ho ng Panginoon, iba. Kaya hindi ako nagtataka dito sa kanila Nung makita ho nila ito, sumampalataya ho ito. Sila sa Panginoon. Kaya nga po, tandaan ho natin sa atinong personal na buhay, hanapin ho natin ang Panginoon sa pananalangin. Peter didn't act on his own authority.
Anong ginawa niya? He prayed and depended on the Lord in our lives. We must turn to prayer, para ho sa kalakasan. Para ho sa pagsama ho ng Diyos. Marami kang problema. Panalangin ho natin sa Panginoon yan. Naalala ko ho yung patotoo ng isa ho nating kapatiran. Alam niyo kung paano siya ho nakakilala ho sa Panginoon? Hindi ko ho papangalanan. Blind item ho ito. Lubog sa utang. Daan-daan libo ang utang. Totoo ho itong kwento. Sabi niya, every madaling araw, nasa kwarto siya nakaluhod. Panginoon, hindi ko kayang bayaran ang utang ko. Bumiyahe man ako ng tricycle, hindi ko kayang bayaran ang utang na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Alam niyo po, kakapanalangin. Sabi niya, sa halip na ako'y bibiyahe, wala rin naman eh. Pero alam niyo po, ang Panginoon meron hong ginamit hong tao. May ginamit ho siyang tao. Naabswelto ho yung taong ito sa kanya hong pagkakautang. Grabe, galing ho ng Diyos, ano? Ay, sino mag-iisip ho ng ganito ho? Naabswelto ho siya. Huwag yun hong alamin kung sino. No? Abswelto. At doon po naranasan niyo ho ang Panginoon na, Panginoon, kumikilos ka talaga sa pananalangin. Kasi kung ako nga rin po imposible ka ako yan. Kung ang utang mo 2,000, pwede. 10,000 ho. At doon niya po naranasan ng Diyos na Panginoon, tunay nga po ang iyong pagkilos. Alam niyo ho, binigay niya ho yung kanyang buhay sa Panginoon. Kumilala ho siya sa Panginoon, naglingkod ho siya sa Panginoon ng seryoso. At sabi niya, pag daw nakakalimot siya, binabalikan niya lang kung paano siya ay mula sa pagkabasag, ay siya po'y iniahon po ng Panginoon. Grabe, ano ho? Ganyan po, kumilos po ang Panginoon eh. Ipanalangin ho natin. Yun pong authority po ng Panginoong Jesus. It brings new life. Sa atin hong kakapanalangin, nagbabago ang atin hong buhay. Hindi lamang po yung buhay po ng iba. Paano? Ako, personal, sa akin hong kakapanalangin, may mga karanasan ho tayo sa Panginoon. Doon ho sa atin hong pagpe-pray, nagbabago ho ang atin hong buhay. Kasi may mga pinapakita ho ang Panginoon sa ating puso. Galit ka sa kapitbahay mo, di ba? Magpe-pray ka, sasabihin sa'yo ng Panginoon, o patawarin mo na. Kasi hindi ho maluwag eh. Ang paglapit sa Diyos pag meron ho kayong mabigat sa loob. Di ba? Ibig sabihin, binabago ho ng Diyos ang ating hong buhay. At tandaan ho natin, we need to trust in God's timing and sovereignty. Meron nung timing ho ang Diyos. Kita ho natin dito. At kita rin ho natin kay Lazaro. May timing ho ang Diyos. Di ba, Flor? May timing ho ang Diyos. Meron nung timing. Tanong niyo ho kay Ma'am Flor. Manampalataya ho tayo sa Panginoon. Trust in God's timing and in His sovereignty. Makapangyarihan po ang Panginoon. I don't know kung ano hong dinadanas ho natin ngayong spiritual, emotional, whether it is physical or financial. Hindi ho ako nangangako sa inyo na mababayaran yung utang ho ninyo, ano man. Pero, ang sinasabi ko lamang po sa pamamagitan ho ng Panginoon, magtiwala ho tayo sa Kanya. Kung paano ho kikilos po ang Panginoon. Why? If we go back to the life of Peter, no, kasi sabi ho ng 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi ho dito, God will restore, strengthen, and establish people after they have suffered. Ulitin ko, sabi ho ng Bible yan. God will restore, strengthen, and establish people after they have suffered. Si Enas po, nag-suffer 8 years, paralyzed, ni-restore. Ito ho, patay na si Dorcas. Ba, parang wala na to. Dead ball na to. Libing na. Pero nabalitaan, andun lang sa katabing bayan.
nagkaroon sila ng pag-asa na buhay. God will restore, strengthen, and establish people after they have suffered. Alalahanin po natin, saan ho nanggaling si Pedro? Pagkatapos po bago ho mag-Acts, diba? Ano muna po nangyari? Ano pong ginawa ho ni Pedro? Diba? Sabi niya, sasamahan kita kahit saan ka man pumaroon, Panginoon. Pero, ano ho nangyari? Nung andyan na ho, gipitan na, ano pong nangyari kay Pedro? Ikaw ba'y kasama nito? Ni Jesus? Ano sabi ni Peter? Hindi ko yan kilala. Sino yan? Who you? Diba? May nakakita ho ulit. Ito, kasama to eh. Hindi ko kilala yan talaga. Sa pangatlong beses, kasama ka eh. Hindi ko talaga yan kilala. 3 beses niya pong dininay si Jesus. Isipin niyo ho yung nangyari. In some point sa kanya hong buhay, parang, Lord, wala na. Dininay na kita eh. Diyo ba? Bumalik na nga ho sila sa pangingisda eh. Kasi, wala na. Pero, iba ho ang Panginoon. Kung paano ho naranasan ho ni Pedro ang Panginoon, nirestoro ho siya ng Diyos. Grabe ho yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi kung ako ho yung ginanon, grabe ho. Kung ako huyo pala, siya ay maghiwalay na kitang dalawa. Hindi na rin kita kilala. Di ba kung ikaw yung ginanon? Pero ang Panginoon, iba eh. Ano pang ginawa ng Panginoon kay Pedro? Alagaan mo ang aking mga tupa. Kaya kung makikita ho natin, si Pedro ho mismo, minsan sa kanyang buhay, ay naranasan po na siya po'y nirestoro ho ng Diyos. No? Kita ho natin. Kaya nga sabi niya, God will restore, strengthen, and establish people after they have suffered. Ano hong pinagdadaanan ho ninyong mahirap na sitwasyon? God will restore, strengthen, and establish people. Kaya ho may Pedro, no? Dahil ho merong Panginoon na nagmahal, nagtiwala ho sa Kanya. Hindi dahil po sa Kanyang kagalingan o sa kung sino siya. Kasi kung ang pagbabasihan po ng Panginoon kung sino ho si Pedro, imposible. No? Ito'y isang klase ng taong pabigla-bigla. Imagine nyo, tinaga ho tenga. Meron ba naman papatay ng tao ang tatagain tenga? Siyempre, ang punteriya liig, dumaplis lang. Ganun nung klaseng tao ho ito eh. Pero nung gipitan na, biglang nawala. Pero iba ho ang pagtingin ng Diyos. Kung paano ho si Pablo ay ginamit ho ng Panginoon. Kaya ho may pag-asa ho sa Panginoon. Iwanan ko lamang po, 1 Corinto chapter 15 verse 19, sabi ho dito ay, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Sabi ho dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang tao. Ano? Pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Hanggang saan yung pag-asa mo sa Panginoong Hesus? Lumiliit na ho ba yung nakikita ho natin? Dahil sa sitwasyon ng buhay? Dahil sa mga problema? Dahil sa kabasagan mo kung ano man pong nararanasan mo, maliit na ho ba yung nakikita mo? Natakot ka na ba? No? Grabe ho, ang tapang ho ng diawin nyo, no? Lalabas ho tayo this February 23. Lalabas ho tayo. Hindi ho tayo nag-year end. Sabi ko nga ho sa taga-Balagbag, sabi ko, it's a challenge. Another challenge ho para ho sa atin. Hindi lamang ho dahil ho sa gastos. No? Kasi isipin ho natin, lalabas na ulit ho tayo. This coming Feb 23. Kaya ito po ay, alam niyo po, ang mabuo ho dito ay, dito sa journey hong ito, yung victorious, ay journey ho na kung saan po ay hindi ho mga taong nagrereklamo.
Hindi ho mga taong nagreklamo ho na nagastusan ako, na ganito ako, na ganito ako. Hindi. Kundi ang mabuo ho dito ay mga istorya ho ng pananalangin. Kung paano ho noon tayo nananalangin. Alam nyo, hindi naman ho tayo pinabayaan ho ng Diyos kahit kailan. 22 years na ho tayo. At naranasan ho natin ang Panginoon. Nagsimula lang ho ito 11 tao. No? At ngayon, God is saying, kita nyo ho, lumalabas na ho tayo eh. Meron na ho tayong Jerusalem, meron na ho tayong Judea, meron na ho tayong Samaria. Isang araw, expect ho natin ang gawain ho ng Panginoon, wala na ho dito sa San Juan. I mean, hindi lamang po dito sa San Juan. Lalabas ho tayo. Sabi ko nga po doon sa isang church worker ho natin, sabi ko, wag mong ikahon ka ako ang ministry dito. Kung nasa saan ka, andun ho ang gawain. Kayo po, mga nagtatrabaho, kung nasaan po kayo, nandun po ang gawain po ng Panginoon. Sa mga eskwelahan ho ninyo, sa mga opisina po ninyo, sa mga tahanan po ninyo, kung saan ho kayo dinala ho ng Panginoon, nandun po ang gawain. At kailangan ho nating ipakilala po ang Panginoon. Kaya po sabi ho dito, dapat po ang pag-asa ho natin sa Panginoon ay pangwalang hanggan. No? Ang pag-asa ho natin sa Panginoon, inuulit ko po, ay pangwalang hanggan, hindi lamang ho pang dito. Mangarap ho tayo. No? Kaya sabi ko, ito hong pagkakataon pong ito, na tayo po ay magse-celebrate ho ng 22nd anniversary ho ng The Avenue. Happy anniversary po sa inyong lahat. Dito po ay mabuo po ang istorya ng sakripisyo at pananalangin kasi dyan ho tayo tinawag ho ng Panginoon. No? Hindi ho espiritu ho ng kaduwagan, ng espiritu ho na tayo'y natatakot. No? Kasi malaki ho yung gastos ho nito. Hindi lamang ho yun. It's a big event. But ang ano dito, yung after this ho eh. Kasi naglalakbay ho tayo eh. Ang nilalakbay ho natin is the next 20 years ng The Avenue. Di ho ba? 22 years na ho tayo, pero isipin ho natin, ako nandito noon, 20 years na ho, ang Avenue ho ngayon. Nilalakbay na ho natin is the next 20 years ng The Avenue. Isipin ho natin yan. At ang isipin ho natin, Lord, gusto kong maging bahagi ng lakbayang ito. Paano ho natin, yung buhay pong ito, Panginoon, gamitin mo. Sabi nga ho nung ating kanta, gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa iyo. No? At kaya po itong nangyari hong ito sa Acts reminds us that Jesus still at work in the world today. His power restores, His compassion comforts, and His authority brings new life. No? Still kumikilos ho ang Panginoon. He is the same God. His power restores, His compassion comforts, and His authority brings new life. No? Tayo pong lahat ay tumayo. Habang inaawit ho natin ang awit po ito sa Panginoon, yung itataas dakilang ngalan. Dalangin ho natin sa Panginoon. Lord, gamitin mo ang aking buhay. It's a privilege, isang karangalan na ang Panginoong Hesus po ay mapaglingkuran. At kung tayo po ay basag, anuman pong sitwasyon ho ng ating buhay, kita ho natin, sino ho ang ating Panginoon. Kung malinaw ho sa atin kung sino ang ating Panginoon, anumang sitwasyon ng buhay mo, kaya mo hong kantahin itong kantang ito.
mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Tayo po'y umawit. Lamang para sa iyo, gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya ngayon'y naglilingkod sa'yo. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ang buhay ko sadyang daan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya ngayon'y naglilingkod sa'yo. Tayo umawit sa Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko. Itataas dakilang ngalan mo, itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Awitin po natin sa Panginoon. Personal mo kong awitin sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang. Ipo, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ang Diyos po'y nangungusap po sa oras mo ito. God is telling you,
to go and make disciples. God is calling you to share His name, to exalt His name. Ay hayag ang kanyang pagka-Diyos at pagkako. Ialay mo buhay mo sa Panginoon. Sa oras na ito tayo mawin. Itataas dakilang ngalan, ihahayag dakila pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko. Mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo. Sige mo, patuloy lang tayong sumama sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, mahal kita, Panginoon Jesus. Mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo. Minsan pa sabihin mo na yung labi, mahal kita, Panginoon Jesus. Mahal kita, Panginoon Jesus. Mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat. Suko natin ang ating buhay sa Panginoon. Lahat, Panginoon, O Diyos, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon. O Panginoon Jesus. Sige po, ulitin mo lang sa Panginoon, mahal kita, Panginoon Jesus. Mahal kita, Panginoon. Narito ang aming buhay. Narito ang aming puso, isip, lakas at kaluluwa. Gamitin mo po ang aming buhay, O Panginoon Jesus. O Panginoon Jesus. Nasa Panginoon Diyos. Alay sa iyo ang buhay kong ito. Mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ang buhay ko sadyang lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay para malingkod sa iyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyong kalahatan, sa iyong pasasalamat, Panginoong Yesus. Tinatanghal ka namin ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay. Matanghal ka, Panginoon o Diyos, sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya, sa aming lipunan, Panginoon o Diyos. At kung saan man kami nandoon, matanghal ang pangalan mo at makilala ako ng mga taong hindi ka pa kilala, Panginoon. Gamitin niyo ang aming buhay, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Thank you, Lord, Panginoon, dahil kami mga taong basag na iyong binuo at patuloy pa hong binubuo. Salamat, Panginoong Jesus, dahil ika'y aming Diyos na nararanasan, Panginoon, sa araw-araw. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagsama, Panginoon. At nakita ko namin kung paano kumilos sa nakaraang 22 years, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Nais yun namin sabihin sa iyo, Panginoon, ikaw ang aming Panginoon, ang Panginoong Jesus ng Biblia, ng The Avenue Village. At hindi ho kami, Panginoon,
matatakot o mahihiya na ipakilala ko sa Aba, sa iba, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong habag, ng iyong biyaya, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Meron ho kaming tapang, buong tapang, Panginoon, na ikay aming iahayag. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, at lalo't higit ay ang maranasan kanila sa araw-araw. Salamat po sa iyong mensahe sa hapon pong ito. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Sa iyong papuri, pagsambat, pagdakilan, pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus naming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, and God bless po.